nag-hire ng tag-iisandaang consultants para lang mag-heart, mag-like, at mag-comment ng positibo sa kanila. Alam ko na kasi to matagal ko ng trabaho to. Mapalinis man na kalakaran o maruming kalakaran, alam na natin yan. Hindi ko Bakit mo isusuko ang iyong kababayan, ang Yes. iyong kapwa Pilipino? Yun lang yun Bukas nga ho yung court. Kasi si Tatay Digong, yung may malaking factor kung bakit nagre-react ang taong bayan ngayon. Paano kung doon inabot yan? Paano nila ipapaliwanag yun sa bansang Pilipinas? Paano? Ngayon pa lang, ganun na yung reaction ng mga tao. How much more pagka, di ba? Wag niyo akong naiisip ko dito para sa akin lang. Para ayaw na ibalik ng Netherlands si Tatay Digong sa atin. So parang paninindigan na nila yan Alright, magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Nagbabalik po ang Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan at lahat ng mga gusto nga nakiki-update at gusto nga malaman kung anong kaganapan dito sa Pilipinas at dito lang mapag-uusapan sa channel natin na Joe Malone TV. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-double check naman kung nakasubscribe ka na at kung nakasubscribe ka na, i-click mo yung notification bell katabi ng subscribe icon. Pagka-click ng notification bell, paki-click naman yung all para lahat ng notification lalabas dyan sa YouTube mo. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, yung mga laging tumatangkilik, nanonood, tumatambay at nakikibalita kung ano yung kaganapan sa Pilipinas. Shout out at maraming salamat po sa inyo. Mega love shout out. Today is March 18, araw ng Tuesday dito sa Pilipinas. Yan naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, ha? I-shoutout natin lahat, pati yung mga bagong pasok sa membership natin. Kung meron ka, kung gusto nyo, trip nyo, nakakalubag-lubag kayo at gusto nyo mag-share ng blessing, meron join button dyan, pakiclick na lang yan. At pasok na kayo dito sa Joe Malone TV natin. Okay? Pag-usapan na natin at medyo mahaba-haba itong tatalakayin natin. Ito yung patungkol doon sa mga army trolls, di ba? Nangyayari yan, totoo yan, lalo-lalo na kayo, napakadali lang gumawa niya sa Facebook, di ba? At pag-usapan natin yung kay Atty. Vic Rodriguez, yung kahapon na naputol dahil sa kadaldalan natin. At pag-usapan natin syempre si Tatay Digong dahil hanggang ngayon ando doon pa din at gumagawa naman ng paraan sila Atty. Harry Roque pati sila BP Inday Sara para maiuwi si Tatay Digong na mas maaga. Pero syempre mahabang proseso at mahabang labanan yan. Wala pong bibitaw, walang iwanan, walang mapapagod. Kahit na patuloy araw-araw silang lumalabas sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at ibang bansa. May mga kanya-kanya silang peace rally, pray rally na ginagawa. Wag po kayong mapapagod at gusto ko pong malaman nyo na nasa likod nyo po kami at nakikisuporta. Maraming salamat doon sa mga nagsisend sa atin ng GCash donors. Maraming salamat po. Yung mga nagme-message sa akin sa TikTok, sa Facebook, ang dami nyo. Thank you, na-appreciate ko kayo. Kung may kasi may mga gusto silang isend sa akin na video na sana daw matalakay natin dahil meron silang pray rally o peace rally na gaganapin sa iba't ibang bansa. Iba't ibang bansa to mga kayo na. Ito yung mga nagme-message sa atin. Gusto nilang tulong-tulong. Walang tulong-tulong tayo dito hanggat ang goal muna natin ngayon, 'di ba? Maliban doon sa sana healthy si Tatay Digong, malusog siya, 'di ba? Ano naman siya doon hindi naman siguro papabayaan doon 'yan. So dapat safe, healthy siya, yan yung health niya, yung mga gamot niya. Ang goal natin ngayon sa atin naman, syempre maliban doon sana na malusog siya, iuwi mo na siya. So yun muna, mauwi siya. So kung gusto nilang litisin dito sa Pilipinas, mahalaga, makauwi siya. Kasi doon, nakakulong siya, di ba? Di ko naman masasabing masaya siya doon. Syempre, hindi, matik naman yan. Di ba? Pero hindi nila pwedeng pabayaan si Tatay Digong dahil pag doon inabot yan, tapos kayo lalo. Sige. Ha? Kaya sana malusog si Tatay Digong, ipagdasal natin at yung goal natin na paiuwi siya dahil nagkakalat-kalat na yung boses natin. Paki-like and share itong video natin nang sa ganun umabot sa kasulok-sulukan lalo-lalo na doon sa mga ICC na yan. Di ba? Shoutout sa lahat ng mga nagbe-message sa atin, yung mga GCash donors natin, yung mga members natin. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Usapan natin, nag-live kanina si Miss Cathy Binag. Pag-usapan natin ito, may kukwento ako sa inyo. Meron akong pinost na ang isang opisina ng gobyerno ay nag-hire. 'Di ba? Nag-hire ng tag-iisandaang consultants para what do you call this? Para lang
Ikukwento ko sa inyo yun. Para lang mag-heart, mag-like, at mag-comment ng positibo sa kanila, sa administrasyon or sa site nila. Pero also, hinire nila yun as consultant. May kontrata yan consultant rin para siraan yung mga pro-Duterte, siraan ang Duterte, at mag-hate post, basagin or babuyin or awayin online din ang mga pro-Duterte. And take note, this is real, hinaluan na nila from trolls to real people. Alam niyo anong nangyari doon? Ganun nangyari. Nag-hire sila. Hiring consultant whatsoever. Tapos, ang nangyari, syempre may mga nag-apply, di ba? Apply sila. Pero, nag-apply. Di akala nila consultant sila, di ba? Yung matinong consultant. Legal or legal naman pero illegal yung pinapapagawa pala. Ganito ginawa. So, ang ginawa is upon presentation, kung ano yung kanilang scope of work, kung ano yung gagawin nila, lumabas na na ang kanilang trabaho is anti-Duterte sa videos and slide na pinasend sa kanya. Na-shock sila. Nakapirma na sila sa kontrata. Hiningi pa yung mga Facebook accounts nila. Yan. So, dun sa ang dami daw umangal. Okay, ang daming umangal. Ako, sabi ko nga doon, sa mga umangal, sabi ko, lumabas kayo publicly, especially ngayon, susuportahan kayo ng mga mamayang Pilipino, kasi talagang napakawalang hiya ng ginagawa ngayon ng administrasyon na yung mga leader natin dyan na imbes na Mismo. sila yung maggagawa ng kapayapaan, ng pagkakaisa, sila pa gumagawa ng hindi pagkakasundo. 'Di ba? Sila yung nagkakos ng chaos. Sila nagsa-start ng yung gulo na to, hindi to lahat nangyari, yung paglalabas ng mga tao, lumalabas ng mga tao sa kalsada because of their wrongdoing. Kasi kung tama yung ginagawa nila, walang ganyan. See? So, yan, nag-hire ho sila ng ganyan. And hinire ho nila good for 4 months. Election. Sakto yan. Yun yung nangyari. Kwento lang natin. Meron kasi akong backup na page. Duterte. All about Duterte. Backup page ko yun. Just kung sakaling, alam ko na kasi to Matagal ko ng trabaho to. Alam ko na yung kalakaran dyan. Mapalinis man na kalakaran o maruming kalakaran, alam na natin yan. Hindi ko naman sinasabing expert ako. Pero at least, trabaho ko kasi to So, dapat alam ko yung trabaho ko. Alam ko yung nasa paligid ko. So, in short, meron akong backup na Duterte page. Tapunan ko siya ng mga sobrang clips ko sa labas. Doon ko ina-upload. Hindi ko na masyadong ina-edit yan kasi dagdag sa trabaho yan. Ito yung pinaka-main channel ko, itong Joe Malone TV. Maliban pa yung food vlog ko, maliban pa yung mga ibang channel ko. May podcast din ako. So, kung gusto nyo i-subscribe, nandiyan naman yan sa page ko. Ikot lang kayo dyan. So, anong nangyari? Una, nasuspinde yung page ko. Yung backup page ko na yun, nasuspinde. Sa Facebook to na nasuspinde. Tapos hanggang sa i-unpublish na nila. So pagka nakalagay na unpublish na, meaning, ikaw na lang nakakita. Kasi account mo Ikaw na lang nakakita. Saka yung mga huling nakapollow sa'yo. Pero yung the rest, meaning, unpublish na siya. Hindi na siya makikita. Ang lalabas na dyan, pagka share mo siya, lalabas na dun yung maybe link is broken or deleted. So ganun na yung lalabas. So wala na. So nauna pa yung backup ko. Yung backup page ko. So alam ko na napagtanto ko na. Buti nga, yun na nakakita nila. Kasi itong Joe Malone TV natin, hindi naman ganun ka-active to sa Facebook. Kasi, ang na-realize ko kasi, pipili ka lang talaga ng isang main channel mo. Isang main channel mo sa lahat ng mga social media platform. So, I chose YouTube, obviously. So, dito yung pinaka-main channel ko. So, yung ina-upload ko dito, hindi ko ina-upload sa Facebook. Kasi, wala na Kumbaga, reels lang ako sa Facebook. Ito, hinahati ko lang. Minsan nga, tinatamad pa ako. So, ganun. Ang nangyari, nabura at in-unpublish ni Meta yung backup page ko. Okay lang naman kasi backup lang naman. Gagawa ka lang ng bago. Yung nga lang, sayang din yung followers ko doon. Saka yung mga ilang upload ko doon na doon ko tinapon. Yung mga sobrang clips ko. Nangyayari to.
nangyayari to. Lalong-lalo na pagka malapit na yung election. Medyo ngayon, ngayon papansinin ka kasi malapit na yung election eh. Pero pag natapos yung election, may nanalo na tahimik na ulit yan. Gaya na sinasabi ni Ms. Kate Binag, mayroong isang agency na nag-hire ng mga consultancy for good performance. Yung performance na yun, sakto yun hanggang matapos yung election. Let's say, May, June. Yan, May, tsaka June. Hanggang June. Kasi July 1, upo eh. Di ba? Yung mga turnover, June 30, July 1, upo. Nangyayari yan, ha? Lalo-lalo na pagka yung page mo, gaya ng page ko, Duterte, o ang pangalan, Duterte. So obviously, Duterte yan, di ba? Unlike na itong Jomalon TV, pag tinignan nila, wag lang nila sisilipin. Di ba? Pag tinignan nila, hindi nila malasasabi kung pro o anti-Duterte. Wag lang nila bubuksan yung loob kasi pag binuksan nila loob, tapos na. Pero yung mga page na may mga specific na names o specific na page names, tapos nung ka sa kabila, nako, most likely, eto wala ko ina-upload dito, tapunan ko lang ng clips to. Ganun na nangyayari. So, nag-hire talaga sila ganyan. Totoo yan sinasabi ni Ms. Kate Binag. Nag-i-invest sila ng ganun. It's either pang troll, mga bot, o totoong tao na. So, totoong tao na, yun na yung trabaho. Talagang taga-heart, taga-react, lahat. Hahanapin niya yung mga positive. Sa kabila, kunyari, hahanapin niya yung mga post na positive sa kabila. Reaction niya, heart, like, views, nonoor niya. Yun lang ang trabaho niya. Ayun, tapos sasagot doon sa mga comment section pag may mga bumato. Kunyari, may bumato ng bato, babatuhin din niya ng bato na naka-hollow blocks pa. So, ganun. Yun ang trabaho nila. Yun ang mga trabaho ng consultancy. Tao na mismo ang gumagawa niyan kasi hirap naman kung bot. Yung mga bot usually, yung mga reaction lang yan. Like yan, madali yan. Saka yung mga nood, yung mga views, nood yan. Pero pagka yung mga comment na, tapos mga naghahanap na, real account na yan at real human being na yan. Di ba? Yan ang hinahire nila. Diyan sila nag-i-invest, diyan sila gumagastos. So yung mga yan, nasa bahay lang yan. Ang requirements lang yan, laptop, cellphone, o iPad, tapos internet. May trabaho ka na. Pero ang trabaho mo na ngayon, yun, ay manira, mag-comment, mag-like, mag-reaction, kung positive, manira naman kung negative. So ganun ang trabaho ng mga consultant na yan. Ganda ng pangalan eh. Ganda ng trabaho. Ano trabaho mo? Consultant. Pucha, okay Di ba? Consultant ka na ngayon. Oo, di ba? Pero hindi nila alam yung trabaho. Taga-baboy. Di ba? Ang trabaho, taga-baboy, taga-sagot ng mga komento. Di ba? So marami na hong nagsasalita, marami na hong lumalabas at willing mag-testify or maging witness sa mga kabalbala na nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat din ho doon sa mga kapulisan at military na men in uniform na naglalakas loob na magsalita. Dahil tama naman, dahil ang kanilang sinumpaang tungkulin ay hindi naman para sa presidente lang na iisang tao, kundi talaga naman para sa mamamayang Pilipino. Lalo na ang nagbibigay din ng kabuhayan or ang nagbabayad sa kanila ay ang taxes ng bayan. So maraming salamat po dyan sa mga men in uniform na talaga namang may prinsipyo at malasakit. Meron pang mas may prinsipyo at integridad pa dun sa mismong leaders nila. Kahit pa, alam mo, sa panahon ngayon sa nangyayari sa ating bansa, hindi natin pinag-uusapan dito sinong may pera, sinong mayaman, sinong powerful. Kasi ang totoong may power at this point in time is tayong mamamayang Pilipino. Kasi tayo ang nagluklok sa kanila dyan sa pwestong kanilang inuupuan. So tayo rin ang pwedeng magtanggal sa kanila dyan sa pamamagitan nitong darating na eleksyon, sa pagboto nyo dun sa mga tao. Yan, lagi kong pinapaalala yan sa inyo. Ang kanilang mandato is talagang pangalagaan ang kapakanan ng mamamayang Pilipino para sa ikabubuti ng sambayanan at ng ating bansa. So, meron din yung isa pa, yung sinasabi nila na wala na tayong magagawa kasi may mga abogado sila na sinasabi nila na wala na tayong magagawa kasi nandun na si PRRD sa Hague. Nandun na siya under sa jurisdiction ng Hague. Wala na raw tayong magagawa. Wala na raw magagawa even ang mga lawyers. Yun ang kanilang pinagdidiinan na wala na raw tayong magagawa kasi nandun na raw si PRRD, si President Rodrigo Roa Duterte sa Hague at hindi na raw siya under ng ating jurisdiction. Hindi ho, may magagawa pa po ang Pilipino. Kasi pambulag nila yun sa ginawa ho ng atin gobyerno, dahil hindi na ho tayo miyembro ng ICC at hindi ho tayo under jurisdiction ng ICC,
ang ginawa ho nila sa ating former President Rodrigo Duterte ay isang pagtataksil sa bayan at pwede ho sila kasuhan ng treason at ang treason ay impeachable po. So ngayon, kung sinasabi nila na wala nang magagawa tayo at dahil nasa jurisdiction na ng ICC, Netherlands. PRRD, I guess it's time for us. Pag hindi nila binalik at hindi nila itinamat, hindi nila dito Dinalik si Tatay Digo. ano yun, hindi nila dito ginawa. Una, wala silang final na kaso dito sa Pilipinas. 'Di ba? So talagang ang kanilang motibo is dalhin talaga doon si PRRD. Nagtaksil ang ating mga leaders dito Yes. sa sarili nating bayan dahil ibinenta or ibinigay nila ang isang Pilipino sa isang dayuhang bansa. Grabe yun, Na di ba? Hindi naman tayo miyembro even ng ICC na. Hindi rin tayo, wala tayo sa jurisdiction nila. May batas namang gumagana dito. So basically, kung titingnan nyo to ng talaga, ang ginawa nila ay isang pagtataksil sa bayan. Pagtataksil sa bayan which is treason. So yung mga yan, yung mga Impeachable yan, ha? na gumawa nun, yan po ang gagawin. Sinasabi nila, wala na raw tayong magagawa, wala na raw tayong magagawa, hindi na wala rin daw silang magagawa dahil nasa jurisdiction na ng Netherlands si PRRD. So meron pa ho tayong pwedeng gawin. I-impeach ho natin si BBM. Yan. I-impeach ho natin, kasuhan ho natin yung mga taong dahilan kung ba't siya nadala doon. Dahil again, hindi ho naaayon sa batas ang kanilang ginawa. Hindi ho talaga naaayon sa batas. Pag paulit-ulit po nilang sinasabi yan na wala silang magagawa, they can't do anything about it, so tayo may magagawa. Mga mamayang Pilipino, hanggat pag hindi ho nila naibalik dito si PRRD at hindi nila dito nilitis si PRRD, kailangan at actually kailangan ngayon yung pangalan ho, pwede na tayo mag-file ng impeachment or kasong pagtatraidor sa bayan, which is treason dun sa mga kasabwat na mangyari tong mga bagay-bagay na to. Kahit sino hong lawyer ang kausapin ninyo, basta hindi nila kakampi, kasi pag kakampi nila may naratibong positibo sa kanila, tapos ang kanilang sasabihin is sa kanila, pabor. Katulad yan, di ba yung kanilang spokesperson na si Claire Castro, Si Claire sabi niya, Castro. wala na tayong magagawa. Tama daw ang ginawa. Paanong tama? Paanong tama? Hindi nga tayo member ng ICC. Wala ngang warrant yung Interpol. Di ba saan pa binasa yung warrant? Sa cellphone. Tapos Kita nyo diba, yun, napanood nyo yun, di ba? kapag file ka ng warrant, dadali mo sa korte ng Pilipinas muna, tapos bibigyan mo at least 24 hours to prepare or kung ano man, karapatang pang tao yan, hindi nyo lahat binigay yon. Dahil paulit-ulit yung sinasabi, we cannot do anything, or yung mga lawyer ng abogado ni President Rodrigo Roa Duterte is wala nang magagawa. So it's time for the people, it's time for the people to do something about it. Kasi kung yung isa, kaya sabihin mo, just imagine, gano kamahal ng karamihan ng mamayang Pilipino si PRRD, still, pa rin. Nagmamatter Still, pa rin. ang ginawa nila, pinatapon nila, binenta nila sa ibang dayuhan, tapos sabihin nila na si PRRD pro-China, tapos yung kapwa Pilipino nyo, binenta nyo sa dayuhan din. Anong pagkakaiba nun? Yeah. Parehong dayuhan. Correct. Galing. Diba? Yes. So, ganun pala. At saka, another one, edi magkaso na rin tayo lahat sa ICC. Kung panapayagan naman pala nila, pwede naman pala yun na mapadala dun tong mga yung mga nang-a-abuse dito sa ating bansa. 'Di ba? Kasuhan na rin natin sila. Okay lang, mag-member tayo lahat eh. Mag-member tayo lahat para magalit sa atin si Trump. 'Di ba? Si President Trump nga sabi niya ayaw na niya ang ICC. 'Di ba? So, 'di ba nagko-contradict 'yon kasi usually dapat allies tayo ng Amerika. Tapos kino-contradict din natin yung kagustuhan ni Trump ICC. na mangyari. 'Di ba? So ano 'yun? 'Di ba? 'Yun yung akin. Yun. So again, sabi tandaan nyo, yung paulit-ulit nilang naratibo, wala na raw tayong magagawa kasi nasa Netherlands na si PRRD at hindi na raw under ng ating jurisdiction. Nagkamali mo sila. Kasi sa kanilang ginawa, lalo tayong may magagawa.
Kasi the way they did it, sobrang daming illegalities. Ang tanong, Yun lang bakit the pa rin fact nila na hindi na ginawa? tayo miyembro ng ICC. Yung fact, yung lantarang paghihiwalay dun sa mag-ina ni PRRD na si Kitty at saka si Hanilet. Sa video, kahit na ano pong naratibo, balik ta rin yun nandun ho sa video, kitang-kita natin. Nakita rin nyo kung paano niya, paano hilayin ni Torre, gustong hilayin ni Torre si PRD. The way he speaks, napaka walang respeto sa ating batas. Kasi the way he handled it, hindi rin naaayon sa batas. Basically, etong gobyernong to, binastos ang ating Supreme Court. Binabastos ang Supreme Court. Binaypass. Hindi dinaan sa ating sariling Dinisrespect. batas ang pag-aresto kay PRRD sa ating Tatay Digong, na ang tawag pa nga sa atin, BB shit, sila BB shit, full of bullshit at panglilit lang kasi mga diba? So, anong ba siya ito? Nagsisinungaling. Oh, sabi niya, hindi raw niya i-entertain ang ICC. Sa pa yan. Hindi raw niya Sabayan. papansin kasi hindi na raw tayo membro, pero anong ginawa nila? So, yung nagkutsaba-kutsaba dyan, lahat kayo kasuhan, lahat kayo makakasuhan actually. Lahat kayo mananagot. Yung akala nyo, nakaisa kayo, hindi kayo nakaisa. Kaya etong nangyayari ngayon, lalo nyo lang pinasama. Kasi, yung mga kayo, ang mga ugali nyo, ang sinasabi nyo is, wala na, laos na si PRRD, ang Duterte, wala na yung, wala nang, what do you call this? Wala nang pakialam. Di ba? Ang mga tao. So ngayon, nakita nyo, all over the Philippines, ang dami-daming Sumubok eh. nag-rally. Sumubok, protesting sumampol for eh. what you did. So kung sa tingin nyo, pauulit-ulitin nyo pa rin yung sinasabi nyong tama kayo. Pipilitin nyo pa rin yung naratibo nyo na wala kayong maling ginawa. Ay, nasan yung batas? Bakit hindi nyo dinala sa local court before nyo sinurrender? Kasi yung local court magdi-decide. Kasi alam nyo, may mali kayo. Diba? May mali kayo. Madali yan eh. Madali yan. Madalian yung Kasi, ginawa eh. Bakit kayo nagmadali? Diba? Bakit tayo pa gumasos, pera pa ng bayan, private jet, na minadali nyo siyang tanggalin dito? Na akala nyo, pag nawala siya dito, mananahimik na yung tao, mababahag na ang buntot. So, ano yun? Planado lahat to. Planado lahat to. Sabihin ko sa inyo kung bakit Ano yung nyo? Ano yung naratibo nyo? Yun yung punto ko. Alright? If we're going to kidnap the former president, imposible naman na hindi nyo plano. Diba? Planado lahat. Diba? Yung simpleng tao nga lang eh. Dudukutin, simpleng tao, papatayin, planuhin eh. How much more kung nasa higher position yung plano nyo kidnapin? Siyempre, planuhin nyo. So, well-planned. No? Planado lahat yan. Pati yung timing na pag-uwi ni Tatay Digong sa Hong Kong, planado lahat yun. Okay? Ang problema lang, minadali. Anong siste pag minadali? Di ba? Pag minadali yung planado, pag minadali yung plano, ibig sabihin lang, hindi pinag-iisipan maigi. Kasi madalian nga eh. So, yun yung consequence. Di ba? Ang akala nila, sumubok eh. Subok tayo. Sige. Hindi naman papalagyan yung mga Duterte. Wala na. Laos na. Hindi na papalagyan. Akala nila hindi lalabas. Wala pang ganun sa isipan nila. Sige, gawin na natin. ICC to eh. Palabasin natin na ganito. Siguro ang ICC, kaya napag-connect eh. Di ba? According kay SAS, na very timely daw kasi parang yung reputation ng ICC medyo lumalabo na. Tapos siguro kinausap si ganito. Tapos sige, ano tayo? Collab. Parang vlogger eh. Collab tayo. Ganito nyo kung paano huhulihin. Tama-tama. Nasa Hong Kong. Pag uwi niyan, punta kayo dyan. Tapos ready nyo na yung jet plane. Kami na magbabayad. Kunin nyo na. Kasi pagka nakuha nyo na, nadala nyo na, nalipad nyo na. Wala na kami pakialam dyan kasi jurisdiction nyo na yan. Di ba? Medyo napadudugtong nila according kay SAS. According kay Sasa, parang sinabi niya na
malabo na yung reputation ng ICC. So, ganun. Blah, 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 blah. So, nagplano, tak. Ngayon, sa nag-kidnap nga. Yun na. Akala nila kasi, buong akala nila, ang ending, ang bottom line lang kasi nito, ang akala nila, hindi papalag yung tao, hindi papalag yung Pilipino. Diba? Akala nila, okay lang. Wala na yan. Duterte, wala na. Ano natin, kidnapin na padala natin sa Netherlands, sunod natin si Ibato, si Senator Bato, saka si Albayalde. Tapos pag nagsing successful kay Duterte, hindi pumalag, kunin na yung dalawa, tapos impeach si Sara. Akala kasi nila, hindi lalabas yung taong bayan, aangat yung Team Alcancia. Di ba? Kabaligtaran. Di ba? Yun ang nangyari, kabaligtaran. Naggalit yung taong bayan, lumabas sa kalye, sumigaw ng Duterte, yung iba sumigaw ng Marcos impeach. 'Di ba? So naudlot ngayon yung malamang mauudlot yan kay De La Rosa, kay Bato, kay Senator Bato, pati na rin kay Albayalde, 'di ba? O yung impeachment na lang ang inihintay natin. Pero syempre, tatapusin muna nila yung eleksyon kasi busy 'di ba? Maraming hindi makakapagkampanya at syempre babalanse pa rin yan. Pucha. Huwag nyo na kaming gawin tanga rito, di ba? Alam na namin yan, di ba? Hindi kami pinanganak kahapon. Maaari yung iba, maloloko nyo, matotolonggis nyo. Pero yung mga datihan na, yung mga lagi nakikibalita, nakikinood, kilala na kayo. Panoorin nga natin ito. Pucha, baka hindi naman tayo mapunta kay Atty. Vic. Panoorin mo natin si Atty. Vic. Ang antas ng ating korte ay bukas. Kaya pati ang OSG ay naninindigang walang jurisdiction ng ICC. Yun. Bukas po ang MTC, bukas ang RTC, bukas ang Court of Appeals, bukas po yung Court of Tax Appeals, bukas yung Sandigan Bayan. At higit sa lahat, bukas ang Korte Suprema. Kaya nga po nagkakaroon ng pagdinig sa Korte Suprema na tinanggihan naman ng OSG na kumatawan sa gobyerno sapagkat hindi naman po conflict of interest. Sa tingin ko, naglalaban yung kanilang damdamin na ito ang kanilang mariing posisyon, walang jurisdiction ng ICC, and now, pagtatanggol nila na kabaliktaran naman na tila may jurisdiction ng ICC. So tumanggi po ang OSG na maging abogado ng gobyerno. Ano ho ang mangyayari dito? Tingnan po natin kung anong remedy ang gagawin both ng Judicial Department at ganun din ang Executive Department sapagkat nanindigan pong mariin ang OSG at ako personally bilang abogado at bilang Pilipino, kahanga-hanga sapagkat yun talagang paninindigan ho yun. Nanindigan sila, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, hindi namin kayang pagtanggol yung kasong yan. Maghanap kayo ng ibang abogado o siguro kung sino man ang kakatawan sa gobyerno. But yung far-reaching implication yan, dapat siguro kung tumanggi ang OSG, again, I'd rather not dwell on the merits, pero marami ho kasing nagme-message kanina, ano raw bang dapat gawin na ng Korte Suprema? Dapat na bang mag-issue ng writ asking the authorities to produce the body of or the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president? Ako, tingin ko, kung umatras mismo yung abogado, sapagkat importante po yung writ of habeas corpus mabigat po yan in the hierarchy ng mga kaso. Pag yan po yung isinampa mo, agad-agad po dapat dinidinig yan. At yan ay dapat dinidinig without any delay sapagkat ang nakataya po dyan ay ang liberty at safety ng tao. Ngayon, kung mag-issue man po ng kautusan ng Korte Suprema at atasan ang mga authorities dito sa Pilipinas na produce the person of President Rodrigo Roa Duterte, alam naman natin lahat. Wala na po tayong jurisdiction ng ating Korte Suprema pagdating dyan sa ICC. But I think it is important na ma-settle po muna yung isyong yan at makapaglabas nga ng writ. Will the Supreme Court issue the writ anytime soon? Antayin po natin. Mahirap po mag-speculate. And again, it is a live case. Ang atin lamang nagiging usapan dito, yung ating opinion dito sa naging hakbang o naging desisyon o pasya ng Office of the Solicitor General na hindi nila kayang i-represent ang gobyerno sa kasong ito sapagkat hindi ito na sila ay labag member sa paulit-ulit na nilang paninindigan na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. At alam ho ninyo,
yung kaso pong ibinibintang kay Pangulong Duterte, nagsimula ng 2011. 2011 to 2019. 2011 to 2016, hindi pa naman po siya ang Pangulo noon eh. Ibig sabihin, kung wala ngang naisang pangkaso sa lokal, dito ho sa atin sa Pilipinas, nung siya hindi pa Pangulo, dahil wala talagang kaso. Because it is impossible na hindi mo pakasuhan kung meron kang ebidensya. Kung meron kang complainant, kung meron kang talagang factual basis na malinaw na nagsasabing ito yung krimeng naganap sa araw na ito, sa oras na ito, sa lugar na ito. At wala nga hong nabuong kaso from 2011 to 2016. Ngayon, yung binibintang na kasong naganap between 2016 and 2019, wala pa rin hong kaso dito sa Pilipinas Kaya nga ho yung interview ni Ted Filon sa akin last Friday na meron na raw malapit na base dun sa kanilang na-interview, malapit na raw ma-conclude yung investigation at sasampahan na ng kaso. If that is the case, bakit minadali yung ICC? Yan. Kung meron naman palang investigation Gumugulong na gaganap dito. at malapit na raw makabuo ng kaso at makapagsampa ng kaso. May nadali kasi. Hindi ho ba't masyado namang pinaspasan yung pag-turnover sa ICC? Kala ko noodles lang yung instant, pati pala yung pagkuha kay Tatay Digong, ginawang instant. Ganun kalupit, ganun kahapit. Ganun sila kahapit, mga kayo. Kay Cristo Puy. Ganun kahapit, no? po Grabe yung ang ginagawa kinatawan ng nito, OSD mga to. attorney. Please, ano po ang kinatawan? Office of the Solicitor General. Yung OSG, Office of the Solicitor General. Ito po yung abogado ng gobyerno. Pambansa. Pagka may mga nadedemanda ho ang gobyerno, yung OSG po ang humaharap. abogado nito. Ito po Tagapagtanggol. yung kumakatawan dito. Hindi po yung Department of Justice. Yung Justice Secretary po, yun naman po yung pinuno ng Department of Justice natin. Sila naman yung nangangasiwa ng Office of yung National Prosecution Service. Yung mga kaso na dapat sa isampa laban kung kanino, nandyan po yan sa DOJ. Pero ang chief lawyer ng ating gobyerno ay yung OSG, yung Solicitor General. In this case, si Solicitor General Maynard Guevara. Si Maynard Guevara, si OSG, si Solicitor General Guevara nga ay nakita ko yung kanyang motion, pirmado po niya na sila'y tumanggi na maging bahagi bilang abogado ng gobyerno sa kaso ng petition for habeas corpus na i-file ni Ms. Kitty, anak ni Pangulong Duterte, at ang abogado nga po nito ay si Sal Panelo. So yan ho yung ating napapag-usapan. Masyadong minadali, mabigat po yun. Hindi po ganyan ang Pilipino Ang Pilipino hindi mo isusuko ang iyong soberanya, ang iyong kasarinlan, higit pa ang iyong kababayan sa isang foreign jurisdiction or foreign court when all your courts here in the Philippines are functioning, when all the courts here in the Philippines are open, when all the courts here in the Philippines are able to dispense justice and are functioning in the orderly administration of justice. Wala pong ang ICC, paulit-ulit po nating sinabi yan. Marami nagsasabi, mutin academic na yan, doon kayo makipaglaban sa ICC. Hindi po mutin academic sapagkat nakakatakot na polisiya po ito, kung ito may polisiya na, sapagkat bakit mo isusuko ang iyong kababayan, ang iyong kapwa Pilipino? Yun lang yun Bukas nga ho yung korte Yun nga yun na yun. Di ba? Stop na natin dito. Yun lang yung point. Yun yung point. Bakit nadalin si Tatay Digong doon? Simple lang. Kitang-kita naman yung dahilan gusto talaga nila mawala si Duterte. Lalo-lalo na si Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong, yung may malaking factor kung bakit nagre-react ang taong bayan ngayon. Di ba? Siguro nadadalian sila kay BP Sara. Kaya, kumbaga, tabi mo na yan. Unahin natin yung ugat. Which is si Tatay Digong. So, pilit, minadali. In short, pinaspasan. Kala ko, noodles lang yung instant. Pati pala to, pwede din. So, kung kayang gawin kay Tatay Digong, the former president of the Republic of the Philippines, kayang gawin doon sa mababa. Diba? Hindi dahil sa mababa sila. Kumbaga sinubok nila na kayang gawin sa pinakamataas at pinakanire-respeto ng taong bayan, si Tatay Digong. Nagawa nila.
Hindi, how much more can do that to other lower position. Di ba? Yun lang simple. Ha? Sa sobrang makasarili nila doon sa power na gusto nilang makuha at makamtan, willing na willing silang ipagkanulo ang minsan na naging presidente at minahal ng taong bayan. Di ba? Sumubok, ano nangyari? Nag-react ang taong bayan. Di ba? O tignan natin kung saan nahahantong ito. Akalain nyo, tumigil na yung mga peace rally sa kanyang mga prayer rally. Meron pa sa ibang bansa, may mga kumukontak sa akin. Gusto nilang isend yung video, gawan ko ng reaction. Abroad mga OFW, hinanap ako sa TikTok, hinanap ako sa Facebook. Joe Malone TV lang, Facebook, YouTube, TikTok. Pero madalas talaga ako nag-upload sa YouTube. So mag-upload man ako sa Facebook, mga reels lang yan, o kaya pang lokal sa TikTok, ganun lang din. Priority ko, ang main channel ko is YouTube. So sana nga magkaroon ng direct message dito para nang sa ganun, na may message din na kailangan pa pumunta sa mga third-party app. Mga kayon, ang gusto ko lang sabihin, etong laban ni Tatay Digong, alam ko masisilip sila rito. Masisilip sila rito bukod do sa mga kaso, bukod do sa mga movements, sa mga ways na ginagawa nila Attorney Harry Roque. Kaya nakikita ko dito yung edad ni Tatay Digong. 'Di ba? Kasi pwede silang silipin diyan Halimbawa lang. Kinuha nyo 79 years old, 80 years old, na which is alam natin na malapit-lapit na yan. Paano kung doon inabot yan? Paano nila ipapaliwanag yun sa bansang Pilipinas? Paano? Ngayon pa lang, ganun na yung reaction ng mga tao. How much more pagka, di ba? Wag nyo akong don't get me wrong paano pag nangyari yun? Anong magiging reaction nito? Yung mga tao sa ibang bansa, yung mga OFW, na gano'n nila kamahal na mahal si tatay, riot yan. Ngayon, gulo na Baka sa susunod, riot na yan pag nangyari yan. Tingin nyo anong mangyayari kay BBM. Ba? Di ba? Ano yan? Yan ang pinaka-worst case scenario. Pero syempre gumagawa. Ang naiisip ko kasi dito, ang naiisip ko dito para sa akin lang, para ayaw na ibalik ng Netherlands si Tatay Digong sa atin. So parang paninindigan na nila yan Lagi ko example, yung kanin na mainit, sinubo. Sa sobrang init, sinubo nila, hindi nila nahipa, nakala nila okay lang, di ba? Hindi nila maluwa kasi marami nakatingin. So patol-patol na. Yaman na. Gawa na natin ng paraan. Diba? Parang ganon, di ba? So parang ganon din yan. So nakasubuan na, ewan ko lang kung may perang involved dyan, nagkasubuan na, ayaw na nilang luwa yung mainit na kanin. Kasi ang daming nakatingin at takot mapahiya. Yung mga nakatingin, tayo yon, yung mga supporters at nagmamahal kay Tatay Digong. Di ba? Yun ang nakikita ko. Huli mo na yan, ha? Huli mo na yan, Junior. Huli mo na yan. Huwag ka manggalala. Total 3 taon, huli mo na yan. Yung susunod na rito, Duterte na. Duterte hanggang umabot pa kay Kitty. So si Kitty medyo malayo, hindi pa political yung datingan. Kasi syempre bata pa. Pero syempre, hindi mo maiaalis sa bata na yan. Nasusunod dyan sa mga yapak ng mga kapatid niya at higit sa lahat sa yapak ng magulang niya ni Tatay Digong. Alright, maraming salamat. Ang ganda ng usapan natin. Joe Malone TV, sana hindi kayo nag-skip ng ads. At sana din makapag-subscribe, paki-double check, subscribe, wala namang bayad dyan. Tapos paki-click yung bell icon. Nasa ganun dumami tayo rito. Suportahang natural, walang halong chemical dito sa Joe Malone TV. God bless po.